Good morning mga ka-for-todays. For today's video ay mag-DIY assemble tayo ng battery charger ng ating mga motor mga idol. But actually mga ka-for-todays, dati ko na itong na-assemble. Yung original na box na ginawa ko noon ay gawa sa plywood. So yung tinransfer ko ito gamit po yung AVR ng desktop computer. So sira na yung mga components, kaya tinapon ko na at ginamit ko yung box. Dito ko nilipat yung charger na ginawa ko. Okay, so actually mga ka-40 days na symbol ko na to, matagal na. Inuulit ko lang dahil yung transformer na ginagamit natin dito is 220 volts input, tapos output niya is 12, 0 and 12. So meron siyang center tap. So nung inasymbol ko to, yung isang side lang ng 12, 0 yung ginagamit ko. So sayang yung capacity ng transformer kung hindi gagamitin yung isa pang 12 volts. So kinumbayan ko yung dalawang 12 volts dyan. Siyempre ipadadaan natin sa diode. So nakita niyo mga idol, ito yon ang transformer na ginamit natin, 6 amperes. So yun, pinagkasya ko lang talaga sa box kasi maliit lang yung box. So kung nakita niyo, malaki ang capacitor na ginamit natin. At saka yung diode mga ka-40 days, gumamit tayo ng 150 amperes na bridge diode. So bumili tayo sa online. At saka bagong ano yan yung diode mga ka-40 days, bagong package. So na yun, kung nakita nyo, yun ang diode na ginagamit ko, bridge yan. Yung dalawang volts dyan is input AC, at yung dalawang volts naman mga ka-40 days ay output. So DC na siya kasi pinadaan nyo na sa diode, so naging DC na siya. So hindi siya maging pure DC hanggat hindi mo ginagamitan din ng capacitor. So sa paggamit ng capacitor mga ka-40 days is gamit natin yung electrolytic capacitor. So ang ginagamit ko dyan is 65 watts voltage na capacitor, 3200 microfarad. So malaki siya, medyo mas malakas mag-store ng voltahe yung 65 volt wattage ng capacitor. So yun mga ka-40 days, hininang natin, tinanggal ko yung dati kong connection kasi gagamitin kong isang 12 volts dyan. So ipadadaan natin yung voltahe sa bridge diode natin. So hinang-hinang muna mga ka-40 days para mas matibay yung connection natin pag nakahinang. At yun mga ka-40 days, pinagkasya ko lang talaga yung capacitor at saka yung bridge diode sa kahon kasi maliit lang siya para makakuha tayo ng sapat na space. So malaki yung diode, malaki, tapos yung capacitor malaki. So hinanapan natin ng paraan para magkasya siya doon. So pinatong ko lang yung capacitor sa diode at saka siyempre umpisa natin hininang yung out na 12 volts para mas matibay. At ito na mga ka-40 days, natapos na nating hinangin at ibahin o baguhin yung connections. So ang gagawin natin ngayon ay
Iti-try natin, iti-test natin ang kanyang output. So kung makita nyo sa pinag-short ko yung dalawang alligator clip, malakas. So, kasi binago natin yung connection at saka nakita nyo 14.4 volts. So mataas siya dahil wala pa siyang load. Bababa lang yung voltahe kapag naka-load na doon sa battery na i-charge nyo. So yun kung nakikita ninyo, malakas. So siyempre may switch yan, hindi pwedeng walang switch. Saka may indicator LED pa tayo mga ka-40days. So yun ang transformer na ginagamit natin. Matagal na yan. Almost 10 years na tong charger sa akin. Nilipat ko lang dito kasi medyo luma na yung box na plywood. At saka sobrang laki. Ito pinagkasya ko sa maliit na AVR case ng computer desktop. Yan mga idol, yun na ang output natin. Sa pag-DIY ng charger mga ka-40days, dapat ang mga materials na gamit mo ay transformer, diode, capacitor, fuse at saka switch, at saka yung alligator clip yung tawagin, at saka siyempre yung box. At yan na mga ka-40days, binalik natin yung takip ng ating box. Kung nakikita nyo, may tatlong input siya dyan sa 220. Kinandim ko na mga ka-40days, hindi ko na ginagamit kasi maluwang baka magkaroon pa ng lost contact at magka-short circuit pa. So kinandim ko na yan, tatlong saksakan. So yun mga ka-40days, natapos na ating DIY na battery charger ng ating motor. Maraming salamat mga ka-40days.